Minahal ko siya, pero kapatid ko pala ang mahal niya bago ang lahat. Hello everyone! Welcome to Beyond Words. Dear Diary, tatlo kaming magkakapatid. Ako, si Ate Carla at si Mika, bunso. Ako ang middle child. Ako rin ang pinakatahimik. Sanay akong hindi mapansin, kaya sanay akong maghintay. Pero dumating si Lance, at sa unang tingin pa lang, alam kong siya ang gusto ko. Nagkakailala kami ni Lance sa trabaho. Magka-team kami sa isang project. Masaya siyang kausap, kalog, maalaga, maalalahanin. Naramdaman kong espesyal ako. Tawag niya pa nga sa akin, si calm girl na cute. Hanggang sa isang araw, naimbita ko siya sa bahay. Family dinner. Na-meet niya si Ate Carla. At doon nagsimula ang pagbabago. Simula noong gabing yon, si Lance hindi na masyadong nagme-message. Kapag may meeting kami, parang laging nagmamadali. Lagi rin siyang nagdadahilan kapag nagyayaya akong mag-coffee. Minsan nag-open ako. Lance, okay ka lang ba? Parang ang layo mo na. Sabi niya lang, busy lang talaga. Pero promise, wala kang dapat ipag-alala. Pero ramdam ko alam mo yung pakiramdam na kahit hindi pa sinasabi, alam mong may mali na. Isang gabi, ginabi ako ng uwi. Pagdating ko, nakita ko sila, si Lance at si Ate Carla. Nasa labas ng bahay, nagtatawanan, nagkakape, magka-holding hands. Hindi ko na kinaya. Umalis ako. Walang salita, walang iyak, tahimik lang. Kasi minsan, yung katahimikan na ang sigaw ng puso. Life lesson. Hindi lahat ng effort may gantimpala. At hindi lahat ng mahal natin ay kaya tayong mahalin pabalik. Lalo na kung ibang puso talaga ang pinipintig nila. Hindi ako galit sa api ko. Hindi rin ako galit kay Lance. Pero nasaktan ako. Sa panahong akala ko ako ang pipiliin, ibang tao pala talaga ang laman ng puso niya. Diary, 2 linggo akong nanahimik. Niiwasan ko si Ate Carla. Nagpaalam na rin ako kay Lance nang hindi na inihinging paliwanag. Pero araw-araw akong sinasaktan ng tanong na, alam ba ng ate ko ang nararamdaman ko? O sadyang hindi lang niya ako nakita? Hanggang isang gabi, hinarap ko siya. Tahimik lang siya noong una. Ako na ang nagsimula. Ate, alam mong gusto ko si Lance, di ba? Hindi siya sumagot. Tumango lang siya. Tahimik. Bakit mo ako naunahan? Bakit hindi ka man lang nagtanong? Ate kita, ikaw pa dapat ang una kong kakampi. At doon siya huminga ng malalim. At sa gitna ng katahimikan, ito ang sagot niya. Alam kong gusto mo siya. Kaya nga ilang beses ko siyang tinanggihan. Ilang beses ko siyang iniwasan. Pero hindi ko na rin kinaya. Kasi hindi ko rin ginusto. Pero ako talaga ang mahal niya. Bumagsak ang puso ko. Wala na akong masabi. Minsan, hindi mo naman kailangang kontrabida ang kapatid mo. Hindi rin kailangan may manloko. Minsan ganun lang talaga ang tadhana. Kaya niyan ipagtabi ang 2 pusong magkadugo. Para lang ipakita kung sino ang pipiliin. Hindi ako pinili. Hindi ako minahal pabalik. Pero mas masakit pa rin pala na ang taong mahal mo nasa piling ng taong mahal mo rin. Life lesson. Hindi palaging tungkol sa kung sino ang nauna o sino ang nag-effort. Dahil sa pag-ibig, minsan ang tadhana ang may huling salita. At minsan, kahit ilang beses mong sabihing okay lang, hindi talaga okay. Pero matututo ka ring magpaalam, hindi sa kanila, kundi sa sarili mong inaasahan.